Alam mo ba kung bakit maraming tao ang hindi nakakakuha ng dreams nila? Number one, takot kasi silang mag-fail. Ito yung mga klase ng tao na takot sa rejections. Hindi nyo ba alam na ang rejections at failure ay part yan ng success? Kung ikaw ay takot mag-fail at takot ka sa mga rejections, hindi ka pa ready para maging successful. Number two is takot kang mag-succeed. Ito naman yung mga klase ng tao na nagsimula na at nung lumalaki na yung kanilang negosyo or opportunity, hindi na nila alam kung paano ito i-handle. So, ang nangyayari, nananatili na lang sila dun sa kanilang comfort zone. At ito rin yung mga klase ng tao na hindi marunong mag-handle ng kanilang finances. Instead na lumago yung kanilang negosyo, nananatili lang tong maliit dahil yun lang yung kaya ng kanilang mindset. Number three, sila yung mga takot ma-judge. Etong mga tao na to ay mas inuuna nila yung iisipin at sasabihin ng ibang tao sa kanila kaysa sa kanilang mga personal na mga pangarap. Kaya ang nangyayari, hindi na sila nakakapagsimula. Number four, ito yung mga taong takot sa mga bagay na hindi nila pa nakikita. Ito yung mga taong maraming what if. What if hindi ko kaya yan? What if malugi ako? What if hindi ako suportahan nila? So what if ganito at what if ganyan? Ito yung mga tao na hindi pa sumusubok, napakarami na ng negativity sa kanilang mga katawan. Ang bottom line, hindi sila nakakapagsimula at hindi natutuloy yung kanilang mga pangarap. Number five, walang definite na goals and dreams. Ito yung mga taong laging ginagawa ay sa isip lang. Walang bagay na nangyayari kung ito ay nakalagay sa isip lang. Dapat ang iyong goals and dreams ay nakasulat po yan at meron kang mga plano na mga gagawing actions mo para makuha mo yung mga dreams mo. Sa lahat ng ito, meron tayong mga solution. Number one, know your deepest why. Bakit mo nga ba ginagawa itong pinaghihirapan mo na tong goals and dreams mo? Para kanino ka ba bumabangon? Ito ba'y ginagawa mo para sa sarili mo? Ginagawa mo ba to para sa mga mahal mo sa buhay? O ginagawa mo to para sa iyong mga pangarap? So, dapat alam mo kung bakit ka nagsisimula at bakit mo to gagawin. Number two is have a genuine goal. Kailangan po nakasulat po yan at meron pong short-term, mid-term at long-term goal. Yung mga short-term goal po, ito po yung kaya mo ma-achieve within a few months. Yung mga mid-term goals po, pwede mo ma-achieve ng 6 months to 1 year. At yung mga long-term goals po, ito naman yung mga 5 to 10 years ang yung mga plans and goals. Kailangan definite ang mga goals mo at definite din yung iyong mga actions. Number three, offer your good work to God. Wala namang bagay na mahirap kung lahat ng bagay na to ay isinasama natin si God. Si God po yung business partner mo dapat dito. Siya yung magpo-provide sa iyo ng lahat ng pangangailangan mo. Kung kasama mo si God sa iyong mga ginagawa, hindi ka mahihirapan dahil alam mo sa sarili mo, legal, ethical, moral, at hindi ka nakakasakit ng ibang tao at yung ginagawa mo ay paglilingkod. Sasamahan ka ni God dito at huwag kang mag-isip ng negative dahil yung negativity na yan, iba ang kasama mo dyan. Number four, make it as your passion. Ang mga taong ginagawa nila yung mga bagay na masaya sila, yun yung mga klase ng tao na nagiging successful. Dahil hindi mo kailangan gawin yan day in, day out para lang maghanap buhay. So, yung mga taong ginagawang passion yung kanilang mga talent and skills, sila yung mga nagiging successful kasi hindi mo na kailangang mapagod dahil lagi kang masaya sa iyong mga ginagawa dahil ito yung passion. And number five, never listen to dream stealers. Huwag kang makinig sa mga yan. Lagi mong tatandaan na ikaw ang gagawa ng buhay mo. Ikaw ang magpo-provide para sa pamilya mo. Ikaw ang magta-travel. Ikaw ang magkakaroon ng bahay. Ikaw ang magkakaroon ng sasakyan. At ikaw ang yayaman. So kung pakikinggan mo yung mga dream stealers na yan, hihilahin ka lang nila pababa at mahihirapan kang umangat sa iyong mga pangarap. At bonus ko sa inyo, humanap kayo
ng mga klase ng tao na katulad ninyo mag-isip. Pagka meron ka or kasama ka sa mga grupo ng parehas kayo ng thinking, parehas kayo ng gusto, parehas kayo ng mga goals. Ito yung mga klase ng tao na hihilahin ka pataas. Kung ang mga dream stealers ay hihilahin ka pababa, ito mga like-minded mo, hihilahin ka niyan pataas. Dahil sila yung mga klase ng tao na ang gusto is maging successful. With this solution, papalapit ka sa iyong mga goals and dreams.